Magandang araw po. Ituturo ko po sa inyo kung paano natin gagamitin ang bagong matatag na SF9 or lagyan SF9 or nilagyan din natin ng SF8 or nutritional status. So anong gagawin? Unang gagawin natin is mag-input tayo ng data dito. Lagyan nyo ng master teacher. Blanco ko lang kasi walang master teacher sa amin. Tapos, section advisor. Tapos, dito magkiklik kayo kung anong grade kayo. 4, 5, or 6. So, let's say, punta tayo sa 5. So, tapos itong button na to is SF1 import. So, i-click nyo lang to tapos hahanapin nyo lang yung SF1 nyo. So, let's say dito. Ito lang SF1 ng grade 1. Kunin natin. Try. So, import. So, pag-import nyo yan, pagpunta nyo dito sa SF9, yan. Wala pang pangalan yan. So, naka-import na yung SF1 nyo. Dito na lang tayo magbabago. Male or female. Pag i-click nyo yung female, lalabas na yung mga student nyo sa female. Tapos, pag ibalik nyo sa male, ito ang pipindutin ng male, lalabas na din yung student nyo na male. Tapos, isi-select nyo tong arrow na maliit. Meron na yung data list ng mga pangalan nyo. Yan. Automatic na din yung LRN nya, yung age na lalabas dyan. Yan po. Tapos dito, yan yung sa back nya, pag i-click nyo to, yan, sa back nya, meron din tong pangalan na sa kanya yung data na yan. Yung mga grades nya. Dito. So, paano tayo mag-input dito ng LOVs? At saka yung attendance natin. So, dito tayo pupunta sa SF9 names ito. Yan. So, meron na ring names yan galing sa SF1. Tapos, anong gender niya, birth date. Tapos, meron na siyang age. So, babaguhin nyo lang dito kung kailan kayo naglagay ng grado sa first grading. Kunyari ito, 10, 20. Kung babaguhin nyo itong year na to, magbabago yung age niya. Let's say 2025. Yan. 2026. Yan. So, 2024. So, dito kayo maglalagay ng LOVs na ito. Observe values. SA ito. Dito yan. So, dito tayo maglalagay. So, pipili lang tayo ng isa. Let's say, maglagay tayo sa first quarter. Lagyan natin ito. Yan. Lagyan natin yan. So, pagbalik natin sa block back, meron yan dito sa first quarter. So, paano naman kung maglalagay tayo ng grades sa quarter? So, dito na lang tayo sa Q1, Q2, Q2, Q4. So, dito maglalagay. Yan. So, grade 5 tayo. So, ito yung mga subject natin sa grade 5. So, maglalagay tayo ng grades dito. Let's say 75, 80, 85, 90, 95, 95, 75. Tapos, sa map huwag kayong mag-enter dito. Dito tayo mag-enter. 75, 80. Sorry. 80, 85, 95. So, meron na siyang average. So, pagdating dito sa back, meron na yan dyan.
makapasok na rin yan siya dyan. So, meron na rin yan siya dito. Ayan. Tapos, ibang pangalan lagyan natin. Sige, dito tayo maglagay ng sa second quarter. Lagay naman tayo sa second quarter. Ayan. Back. Wala dito sa, di ba? Wala sa second quarter. Reset nyo lang. Lalabas siya. Itong reset. So, lagyan natin sa second quarter ng grades. Say, 80, 85, 90, 95. So, pagdating sa back, meron na rin dyan siya. So, kunyari, magpiprint tayo ng first quarter. So, pag magpiprint tayo ng first quarter, dapat ang first quarter ay yung lalabas. So, ito yung pipindutin natin. So, first quarter. Yan. Pag pindot natin yan, yung first quarter lang yung lalabas. First quarter lang yung lalabas. Yan. Pagbalik nyo daan, tapos i-reset nyo lang. So, kunyari, nakaprint na kayo ng first quarter. Tapos, gagamitin nyo lang yung papel. Ulitin nyo lang, ipasok nyo lang yung papel ng sa first quarter. Hindi na kayo gagamit ng ibang papel. So, yun lang yung papel na gagamitin nyo. So, kung meron ng first quarter, so, ang ibig sabihin nito, ang first quarter lang yun ang may pa-print. So, ito yung button na to. Itong first quarter. Yan. Yan. Yung grades lang yung first quarter ang gagamitin nyo. Ang ipiprint, sorry. Ipiprint. Yan yung lalabas. Kasi gagamitin nyo yung na-print na first quarter. So, ito na lang ang mapiprint niya. So, pag ganoon, i-reset nyo lang. Ayan. Parehas lang din yan. Lagyan natin nandito yung second. I-click nyo lang para mag-expand. Or, lagyan na lang natin diretso. Ayan. Hanggang fourth quarter. Ayan. Tapos, yung attendance dito, makapag-edit tayo, makapaglagay tayo ng ilang number of days. Yan. Dito. Yan. Kanyari, itong pasok niya. 10, 15, 20, 14, 10, 18, 15, 10, 10, 0, 0. So, ito na yung attendance niya. So, pagdating dito sa back, sa front, nandyan na yung attendance niya. So, itong grade ng third, lagyan din natin para makita. Ayan. Yan, lagyan natin yung fourth. Yan. So, pagdating natin sa front, meron na yan siyang attendance. Siya. Tapos, dito sa back, meron na siya dyan. Lahat. Yan. So, kunyari, yung third quarter naman ang ipiprint nyo. So, pag third quarter lang, so, ang third quarter lang yung lalabas, mapiprint. Kasi gagamitin nyo lang yung papel. Hindi na kayo gagamit ng ibang card ng papel. So, reset. So, pag fourth quarter na, ito din, button. Ayan.
So, ang fourth quarter na ilalabas. So, kunyari, kung meron na kayong nito, kunyari, tapos, pagdating sa second quarter, nasira or napunit ba yung papel. So, gusto nyo mag-print ng hanggang second quarter lang kasi napunit yung papel or nasira, nabasa, ganun. So, ito lang po pipindutin nyo. So, kung first quarter lang, so, first to second. So, iyon lang yung mapiprint. Kasi re-replace nyo lang napunit eh. Yan. Reset. So, kung gusto nyo yung pagdating ng third, napunit yung papel, so pwede nyo siyang palitan. So, itong first to second, third, pipindutin nyo. Yan. Yan lang po. Yan. Yan. Dapat ito ang gagamitin nyo para pag-print kasi naka-auto setup na siya. Naka-auto setup. Yan. Pagdating naman sa front, pag-print ng front, pag-print ng first quarter, dapat itong attendance hindi kasama kasi nagbabago to. Kunyari, merong bagyo, walang klase, ilang days, so magbabago to yung number of school days. So, ito dapat ipiprint ng last quarter na. So, pag print nito, nawala ito, ito lang yung pipindutin nyo. First quarter without attendance. Yan. Yan lang. So, walang attendance ang ipiprint kasi ito rin gagamitin nyo next eh. So, pag pre-print, yan. Tapos, i-reset lang. Yan. Kunyari, pag after fourth quarter na, so, tapos na yung mga ano dito, yung klase, tapos mag-print na kayo ng attendance niyon para pang fourth quarter. So, ito na yung pipindutin nyo, attendance only. Hindi na ito sasama kasi na-print na ito nung una eh. Yan. Yan. So, ang attendance lang yung mapiprint. Reset. Yan. At saka kunyari ito, wala pala kayong logo. So, ito lang pipindutin nyo. Insert school logo. Yan. Ihanapin nyo lang yung logo nyo, tapos open nyo lang. Tapos papalitin siya dyan ng logo nyo. Yan. Reset. Yan. So, kunyari, ayaw nyong mag-automated na grades nito sa gunyap, tapos gusto nyo lang malagyan ng pangalan. Yan. So, magpiprint lang kayo isa-isa nito na blanco lahat to, blanco. Kasi gusto nyo lang isulat yung attendance. Gusto, ito pati yung ito, gusto nyo yung isulat ng attendance. Isulat yung attendance. Huwag mo nyo lang lagyan ng grades, tapos i-print nyo lang. Tapos dito, gusto nyo yung i-blank. Tapos merong mga kapili kayo ng pangalan dito na mag-print. Yan. Ito lang pindutin nyo. Blank all, print all blank without attendance. With attendance. Walang mga number of days dito. Naka-blank kasi isusulat nyo lang eh. So ito lang pipindutin nyo yan. Yan. So blank nyo yan. Tapos naka-automated na itong pangalan nyo. Magsiselect na yung kinsinong ipiprint nyo. Kasi balak nyo isusulat nyo lang attendance. Reset. Tapos dito lang kayo pipili. Yan. Tapos print blank. Yan. Reset. Sunod naman. Yan. Print lang. Ayan. Reset. Ganun lang. Ganun lang po. Kunyari, ito, gusto nyo yung pangalan nito, gusto nyo nang magka-separate yung space, yung kama, kasi magkadikit galing sa SF1. Magkadikit to. So, ang gagawin nyo lang, punta ka lang yung sa home. Yan. Tapos, ito lang pipindutin nyo, add edit data. Yan. So, dito nyo lang babaguhin. Double click nyo lang.
Tapos, lagyan mo lang ng space. Tapos, update. Yan. Double click. Space, update. Yan. Double click. Space, update. Update. Kunyari ito, walang apelyido, tapos meron na pala siyang apelyido, alam niyo na kung anong apelyido, double click nyo lang, tapos lagyan space, tapos lagyan nyo yung apelyido, yan. Tapos update nyo lang, yan. Tapos close. Tapos tawag sa SF9. Tapos dito na tayo magbabago, yan. Meron siyang naka-space. Naka-space na yung meron ng space yung pangalan niya po. Yan. Yan. Naka-space na po yan. Yan. Tapos pabalik tayo sa home. Yun lang po. Tapos sa nutritional status pala, dito nyo makikita. Yan. Ito lang din ang gagamitin nyo. Pipindutin. Ito ang pipindutin nyo. Or dito sa add edit data. Kanyari sa nutritional status, maglalagay kayo ng date sa weight. So ito lang, i-click nyo lang to, double click. Tapos lagyan ng kilogram, ilang kilos, tapos yung height niya in cm. Dapat dito nakalagay in cm. 25. So tapos update lang din. Yan. Update. Yan. Pag sa babae naman, reset nyo lang to, pindot nyo itong reset. Tapos i-double click lang din nyo itong babae. Ayan ang 28. Ano to? Update. Yan. Update. Then close. Yan. Dating dito yan, automatic na yan. Meron yan nakalagay na BMI. Yan. Sa nutritional status. So, balik tayo sa info. Yan. SF9. Ano po. So, balik tayo dun kay female. Ayan. So, yan. Tapos, punta tayo sa home. Tapos, i-clear nyo lahat, i-delete kasi gagawa na kayo ng bago. So, ito lang pipunditin nyo. Yan. So, erase. Wala na lahat yan. Wala nang pangalan yan. Blank na yan. Ayan. So, yan lang po. Maraming salamat po.